Magandang araw sa iyo. Ngayon, tatalakayin natin yung isang kaso na talagang matagal nang bumababagag sa marami. Ito yung pagkawala ng 12-dosenang sabunggero simula pa noong 2021. Tama, marami talagang katanungan dito. Pag-uusapan natin yung mga pangyayari. Base sa mga ulat, mga dokumento, simula nung mga unang insidente hanggang sa yung mga pinakabagong kaganapan. Oo, at himayin natin yung mga detalye. Titingnan din natin yung mga legal na aspeto nito, yung mga prinsipyo, at ano ba yung posibleng epekto nito sa mga pamilya, tsaka sa ating sistema ng hustisya. Sige. So, paano nga ba nagsimula to? Balikan natin. Based sa mga reports, April 2021, parang may nawala na sa Santa Cruz, Laguna. 2 sabunggero ba? Oo, yun yung mga pinakauna. Tapos may isa pa raw doon, si Michael Bautista yata yon, na nakita pang nakaposas daw. Nakaposas. Grabe. Tapos nasundan pa yan, August 2021 naman, sa San Pablo, Laguna din. Ito na ba yung kay Ricardo Lasco? Siya nga, ang ulat doon dinukot daw ng mga armadong lalaki. Ang masama pa, nagpakilala raw na NBI agents. Nagpanggap na NBI. Yun ang sabi. Tapos may mga lumabas na informasyon galing na rin mismo sa pamilya niya na parang may mga pulis daw na posibleng sangkot dito. Delikado yan. At hindi lang diyan natapos, di ba? Kasi parang sunod-sunod na eh. Oo, sunod-sunod. Lalo na nung mga bandang huli ng 2021 hanggang early 2022. Sa iba't ibang lugar yan sa Luzon. Kasama na yung malaking insidente sa Manila Arena, di ba? Sa Santa Ana, Maynila. January 2022 yun. Oo. May CCTV footage pa nga doon. Kitang-kita yung mga lalaki na sa pilitang isinasakay sa van yung ilang tao. Mga konektado rin sa sabong. So sa kabuuan, ilan na nga ba yung konfirmadong nawawala? Nasa 34? Tama, minimum of 34 individuals, lahat may kinalaman sa sabong. Dahil nga sa pattern na yan, syempre umingay na yung panawagan for investigation. Oo, by February 2022, kinilala na talaga ng mga otoridad na, teka may pattern dito, hindi ito isolated cases. Dito na nagsimula yung mas malalim na pagsisiyasat. At lumabas yung iba't ibang anggulo. Isa nga dyan yung game fixing daw. Yun nga, match fixing. Malaki kasi ang pera sa sabong eh. So tinitingnan kung yung mga nawawala baka may kinalaman sa dayaan sa pustahan. Isa pa yung cloning daw ng mga e-sabong website. Oo, yung paggawa ng mga peking site, posible kasing nagamit yan sa mga illegal na transaksyon o siguro pang-setup sa mga biktima. Hindi pa malinam. Tapos pumasok na rin yung Senado. Nagkaroon ng mga pagdinig noong March 2022. Tama. At doon sa mga hearing na yon, lumutang yung pangalan ng kilalang negosyante sa industriya, si Atong Ang. Oo. Ano bang sinabi niya? Well, itinanggi niya na may kinalaman siya. Pero syempre, dahil sa posisyon niya sa industriya, naging sentro siya ng mga tanong, ng mga alegasyon. Dito rin ba napag-uusapan yung pagpapatigil muna ng isabong? Oo, doon din yung lumabas. Kasi nga, dahil sa mga kontrobersya, sa mga pagkawala, kinonsidera na ipatigil muna pansamantala yung operasyon. Makikita mo talaga kung gaano kalaki at komplikado itong mundo ng sabong, lalo na yung isabong. Okay. Kasama niyan may mga legal actions din na nangyari, di ba? Meron. Noong December 2022, inaprubahan ng DOJ yung pagsampa ng kasong kidnapping at serious illegal detention. Ito yung laban sa 3 pulis. Ito yung para sa kaso ni Lasco sa Laguna? Tama, para kay Ricardo Nasco. Tapos may kaso rin laban sa mga taga-Manila Arena. Oo, hiwalay na kaso yon. Laban naman sa 6 na security personnel ng Manila Arena. Ito yung para sa ibang mga sabunggero na wala doon. At kamakailan lang, may balita tungkol sa kaso ng mga security personnel na yan sa Court of Appeals. Meron. Nitong May 2025 lang, pinagtibay ng CA, ng Court of Appeals, yung nauna nilang desisyon. Ano yon? Pinawalang bisa nila yung piyansang binigay dati dun sa 6 na akusadong security guard. Ibig sabihin, balik kulong.
Basically, oo, habang nililitis yung kaso. Dapat manatili silang nakakulong. Agad nang hiniling ng DOJ sa korte yung recommitment nila, yung muling pag-aresto. Dito siguro papasok yung mga legal principles na sinasabi mo. Exactly. Unang-una na dyan yung due process. Napakahalaga nito. Paano yon? Paano nag-a-apply dito? Ang due process, ito yung karapatan ng bawat tao na hindi ka pwedeng basta arestuhin, ikulong o parusahan nang hindi dumadaan sa tamang proseso na sinasabi ng batas. Kasama dyan yung fair hearing, patas na paglilitis. So, yung mismong pagdukot, violation na agad ng due process. Oo, malinaw yun. Paglabag yun sa karapatan nila sa kalayaan at security. Pero sa kabilang banda, yung mga desisyon ng korte, tulad nung sa CA, kahit pasabihin nating pabor sa pagkulong sa mga akusado, parte pa rin yun ng due process. Pinapakita na sinusunod pa rin yung proseso ng batas kahit mabagal minsan. Okay, gets ko. Tapos, may isa pa, dahil may mga akusado na. Yun, yung presumption of innocence, pagpapalagay na inosente ang isang tao. Yung innocent until proven guilty? Sa reklamo sa mata ng batas, inosente pa rin sila sa ngayon. Okay. Ang bigat ng pagpapatunay, yung burden of proof, nasa panig ng nag-aakusa ng prosekusyon. Kailangan nilang patunayan beyond reasonable doubt na nagkasala nga yung mga akusado. Malinaw yan. At dito na nga pumasok yung malaking twist, parang ganun, itong 2025, yung whistleblower. Si Totoy, or Julie Patidonggan, yung pangalan niya. Noong June 2025, lumantad siya. Nagbigay ng sinumpaang salasay. At grabe yung laman. Ano yung sinabi niya? Ayon sa kanya, yung 34 na nawawalang sabungero, patay na raw lahat. Hindi nang nawawala. Patay na. Paano daw? Ang detalye, karumal-dumale, sinakaw daw, tinalian ng pabigat, mga sako raw na may buhangin o bato, tapos itinapon sa lawa ng Taal sa Batangas. Grabe naman yun. At nagpangalan din siya, di ba? Oo, diretso niyang itinuro yung ilang matataas na opisyal daw ng pulis, tsaka sina Atong Ang at Gretchen Barreto. Sila daw yung may kinalaman sa pagpatay. Teka, may sinabi pa siyang mas marami pa daw sa 34. Yun pa nga, may alinasyon pa siya na hindi lang 34, baka daw halos 100 pa ang naging biktima. Nakakagimbal kung totoo. Dahil sa testimonya niya, nag-utos agad ang DOJ ng Search and Retrieval Operations sa Taal Lake. July 2025 yun nagsimula. Oo, at kasama na dyan ang Philippine Navy at Coast Guard. Gamit yung mga divers nila, yung mga sonar equipment, kailangan talagang mahanap kung may katotohanan yung sinabi ni Patidonggan. At may nakuha nga sila, di ba? Yung mga sako. Meron. Nakuha sila ng mga sako na may lamang mga buto. Naantala lang saglit yung operations dahil sa masamang panahon ng kalagitnaan ng Hulyo, pero nagpatuloy din. May mga paghuhukay din sa isang sementeryo sa Batangas, pero yung nakuha doon nag-negative sa DNA match sa mga pamilya nung 34. Pero yung pinakamalaking balita, yung kamakailan lang, yung bilang ng nakuha sa lawa. Oo. Yung inilabas ng DOJ nitong bandang huli ng Agosto. Umabot daw sa 401 na sets ng skeletal remains. Mga kalansay, nakuha mula sa 17 locations sa ilalim ng lawa. 401. Sobrang dami nun. Sobrang dami. At sinabi rin na 355 daw doon, posibleng buto ng tao. Pero eto yung mahalaga, hanggang nung petsa ng ulat na yon, August 27, wala pa rin kumpirmadong DNA match sa mga pamilya ng 34 na sabungero. So, hindi pa sigurado kung sila yon. Pero 401 na kalansay, kanino yon? Yun ang malaking tanong ngayon. Sino sila? Kung hindi sila yung 34, sino yung daan-daan yun? Gaano na sila katagal doon? Tangadang napakabigat na implikasyon nito. Kailangan ng masusuring forensic work, DNA testing, patuloy pa yan. May lumabas ding pangalawang testigo raw. Meron. Bandang huli ng Hulyo, sinasabi na susuportahan daw niya yung mga sinabi ni Patidonggan. So lumalakas yung anggulo na may katotohanan nga yung testimonya. At dahil dito, nagsampanan ng kaso yung mga pamilya. Oo, noong August 1, 2025. Reklamong multiple murder,
laban kay Atong Ang at sa iba pang pinangalanan ni Patidonggan. Nasa DOJ na yan ngayon. Nasa preliminary investigation stage. Tinitingnan ng prosecutors kung may probable cause, sapat na basehan para iakyat sa korte. Pinag-aaralan na rin nila yung paghingi ng PHSDO, Ano yung PHDO? Precautionary Hold Departure Order, ana mapigilan yung mga kinasuhan na umalis ng bansa habang iniimbestigahan pa lang sila kahit wala pang formal na kaso sa korte para siguradong haharap sila sa hustisya. Bukod kina Ang at Barreto, malaki pa rin yung focus sa mga pulis, lalo na sa sinabi ni Patidonggan. Tama. At dito naman pumapasok yung isa pang legal doctrine, command responsibility. Paano naman ito? Ang command responsibility, madalas itong gamitin sa military at pulis. Sinasabi nito na ang isang pinuno, isang superior, pwedeng managot sa krimen o paglabag na ginawa ng tauhan niya. Kahit hindi siya mismong gumawa? Pwede kung mapapatunayan na 1. Alam niya yung ginagawa ng tauhan niya o 2. Dapat alam niya base sa sitwasyon pero 3. Wala siyang ginawang hakbang para pigilan yon o parusahan yung may sala. May kinalaman ba ito sa mga ginagawa ng NAPOLCOM, yung National Police Commission? Pwedeng may ugnay. Kasi, di ba, nagsampa na ng kasong administratibo ang NAPOLCOM laban sa 12 pulis nitong huli lang. At may mga report pa na hindi lang sila, pati matataas na opisyal daw, iniimbestigahan din. Kasama ba dito yung suspension kay General Macapas, yung dating hepe ng CIDG? Oo, si dating CIDG Chief, Police Brigadier General Romeo Macapas. August 28 lang, pinatawan siya ng 90-day preventive suspension. Ano yung dahilan? Ang alegasyon, obstruction of justice, paghadlang daw sa investigasyon nitong kaso ng mga sabungero. Pero teka, linawin natin ha, ang preventive suspension, hindi ito parusa. Hindi parusa. Hindi. Isa siyang mekanismo para pansamantalang tanggalin sa pwesto yung opisyal habang iniimbestigahan siya. Ang purpose niyan para hindi niya magamit yung posisyon niya para impluwensyahan yung investigasyon, takutin yung testigo, mga ganon. Okay, malinaw. Mukhang seryoso nga ang gobyerno dito. Si Presidente Marcos mismo nagbigay ng assurance, di ba? Oo, nangako siya ng buong suporta para mahabol yung mga mastermind. Tinawag pa niyang dark world of cockfighting ito at gagawin daw lahat para sa hustisya. Pati sa Kongreso, may mga gumagalaw na rin. Meron sa Senado si Senator Bato de la Rosa, dating PNP chief yan. Sabi niya handa siyang buksan ulit yung pagdinig. Sa Kamara naman si Congressman Abante nag-file ng resolution para sa bagong investigasyon. Tinitignan pa nga yung pagbuhay sa House Quad Committee para mas malalim daw ang siyasat. Kahit yung Korte Suprema daw may ginagawa? Ayon sa report ng DOJ noong July, sinimulan na rin daw ng Supreme Court ang sariling investigasyon sa ilang mga hukom. May mga aligasyon daw kasi ng case fixing na lumabas na may kinalaman sa kasong ito. Wow. So, tatlong sangay ng gobyerno, executive, legislative, judiciary, kumikilos lahat. Critical yan. Kasi pinapakita niyan o sinusubukang ipakita na gumagana ang mga institutions. Mahalaga yan para sa tiwala ng publiko. Siyempre, bukod sa gobyerno, yung publiko, yung media, nakatutok din. Nako, oo. Local, international media, nabanggit nga sa The Times UK, sa People.com, tapos yung mga human rights groups, lalo na yung CHR dito, na nanawagan ng mabilis na aksyon, hustisya para sa mga pamilya. Pati mga kolumnista, nagsusuri na rin. Yung iba, nagpapaalala rin na importante yung verification, lalo na sa mga galing sa whistleblower. Napakaraming ang anggulo, mula sa pagkawala, sa mga pulis, sa mga akusado, hanggang dito sa nakakagimbal na mga nahanap sa Taal Lake, sa dami ng kalansay na hindi pa nakikilala, sa mga testigong lumalabas, sa mga kasong nagsisimula pa lang. Ito yung tanong para sa iyo na nakikinig. Ano kaya sa tingin mo ang pinakamalaking hadlang o challenge ngayon para malutas na talaga itong kaso ng mga nawawalang sabungero at higit sa lahat mabigyan ng hustisya yung mga pamilya nila? Magandang tanong yan para pag-isipan. At gusto rin naming marinig ang inyong mga pananaw. Pwede mong ibahagi sa comment section. Mahalaga yung diskusyon sa mga ganitong issue. Okay. Bago tayo magtapos, balik tanaw lang tayo sa 4 na legal doctrines na nabanggit natin.
Una, due process, karapatan sa patas na proseso ng batas. Pangalawa, presumption of innocence. Inosenta ang akusado hanggat di napatunayang guilty. Pangatlo, command responsibility. Pananagutan ng pinuno sa gawa ng tauhan, kung may alam o dapat alam at nagpabaya. At pang-apat, preventive suspension. Hindi parusa, kundi para di maimpluwensyahan ang investigasyon. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa malalimang pagsusuri na ito. Sana nakatulong kami na bigyang linaw itong napakakomplikadong kaso. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa nating pagtatalakay. Hanggang sa muli,